Welcome sa Old Town ng Bern. Grabe, isang puno. Dito nagsiswimming yung mga locals, lalo na kapag ka-summer. Guys, ayun yung locker ni Einstein. Bawat area dito sa Switzerland ay merong flag. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, ngayon po ang ating first full day dito sa Switzerland. And ang nakaschedule natin today ay lilibutin natin ang Zurich and also ang Bern. So if ever, kung hindi nyo pa po alam at kung hindi nyo pa po napapanood sa mga previous vlogs natin, ang Bern po, yun po ang capital city ng Switzerland. Doon po ginagawa lahat ng mga batas, ganyan. Andun po yung mga ibang government offices. Hindi po ang Zurich ang capital city, okay? So, to be honest, aaminin ko sa inyo, nung mga bandang unang panahon, mga bandang high school, ganyan ako, sabi kong ganyan, akala ko Zurich ang capital city, pero hindi. Kasi, sa ating pandinig, tapos sa social media, parang sa Google Maps, ganyan, and also sa mga word of mouth, parang Zurich kasi yung laging mas nababanggit, di ba? Pero, hindi gaano nabibigyan ng pansin yung Bern. Kaya ngayon, lilibutin natin ang Bern, ang capital city ng Switzerland. And ang ina-expect ko doon ay syempre, tignan nyo po ngayon, maulan. Maulan po, opo. First full day natin. Eh, tignan nyo po, napakalakas talaga ng ulan. Like, literally. Ito yung view sa background natin. I mean, sa window. Diba? Tapos guys, ipapakita ko muna sa inyo yung baon natin dito sa Switzerland. Ito po ay hindi ko kinakain sa Spain, Portugal at France. Dito natin siya sisimulan dahil dito po mahal. Opo. Hindi naman pwedeng lagi tayong kumain sa mamahalin dito. Mauubos ang budget natin. So, tignan nyo guys. Meron tayong baong tanananan, meron tayong gin ramen na 3, tapos meron tayong isang Maggi beef noodles. Actually, nakalimutan ko kung saan natin siya nabili. Pero binili natin to sa abroad, sa isa sa mga supermarket vlog natin. Ayan, New Zealand. New Zealand yung nakalagay. So, galing pa tong New Zealand, opo. Tapos, ito, binili naman natin to sa Pilipinas. And, kung naaalala nyo, meron po tayong binili sa Korea. Madami actually binili natin ito, pero i-reserve natin yung iba sa mga ibang bansa naman, sa mga ibang trip natin. So, ito ay na-influencean tayo ni Hazel. Hello, Hazel King! If ever kung nanonood ka, despite your busy schedule, ito, kaya ako nagdala dito ng kanin dahil sa'yo, napanood ko yung Europe vlog mo, opo. So, basically, ito ay ma-microwave lang, ganyan. And, yun. Ito din ang rason kung bakit tayo may biniling, wait lang. Kung bakit tayo may biniling sardinas. I mean, tuna. Ano ba to? Tuna ba itong nabili natin? Oo, tuna. Dahil, ito, ima-microwave. Tapos, ito yung pinakaulam. O, di ba? Perfect meal! Nakatipid agad tayo ng mga 1,000 plus pesos. Kasi bawat kain po dito sa Switzerland ay 1,000 plus. Opo. So, nakatipid tayo agad. With this baon. So, konting tipid lang naman to dahil ilang araw lang naman nating supply to. So ngayon, let's go! Ano muna tayo guys sa pinaka-ground floor. Dahil andun yung microwave and also yung kuhanan ng tubig. So basically guys, ima-microwave lang natin to ng 2 minutes. Bubuksan natin ng konti. Ito guys. Ito, meron sila dito ang kuhanan ng hot water. So i-click lang natin yung tea water. Then lalabas na yun. Grabe, ito na guys. Alam nyo ba, medyo matagal-tagal nating inintay itong sabaw na to. Kasi naaalala nyo ba, sa lahat ng trip natin dito sa Europe, sa Spain, Portugal, saka sa France, never tayo nakakain ng may sabaw. At maliban doon sa Portugal na seafood rice, na parang may sabaw na konti. Pero hindi pa rin yun yung pinakasabaw. Kaya guys, ngayon I'm so happy dahil meron tayong ganito. Makakatikim na tayo ng sabaw. And also, kanin with ulam. Okay guys, andito na ngayon tayo sa bus stop at sasakay tayo sa bus 787 papunta sa Wallisellen Station. Then from Wallisellen Station, pupunta tayo na sa Lindt Home of Chocolates Museum. Actually, super sikat siya dito sa Switzerland and yun ang pinakauna nating pupuntahan ngayong araw. So, dito tayo.
sa bus stop na letter C. And just in case guys, kung hindi nyo pa napapanood doon sa previous vlog, tayo po ay may Swiss Travel Pass. So ilalagay ko yung link sa ibaba if ever you want to book. So basically merong valid for 3 days, 4 days, 8 days. Pero yung atin po ay 15 days. And if ever kung mag-book kayo, feel free to click the link down below. And also, pwede nyo gamitin yung code na Paul Ivan Club. So guys, basically, yung Swiss Travel Pass, magkakaroon kayo ng unlimited ride sa mga bus, sa mga train, sa mga trams, lahat basta within Switzerland. As long as ipapakita nyo lang yung QR code nyo. So basically, tignan nyo, ginawa kong wallpaper na yung QR code natin para mabilis ko na lang maipapakita at may scan. Yun naman kung gaano po kaulan dito ngayon. Napakamalas lang nung week na nandito tayo. Kasi tag-ulan. Pero alam nyo, malapit sa atin tong GLAT. So ito po, meron dyang Migros sa loob, which is supermarket. Kahapon, sarado yan kasi Sunday. Pero sa mga susunod na araw, dyan na tayo mamimili na kakainin natin. Para mura, para less than 5 Swiss francs lang. Okay, so guys, nandito na ngayon tayo sa platform 1. So, sa gate 1 po kayo sasakay. So, sasakay tayo dito sa Zurich or Licon. So, ilalagay ko na dito sa mismong screen kung ano yung sasakyan nyo para mas mailista nyo. And bababa tayo sa Kilchberg. Then, 11 minutes yung lakad, 750 meters. Papunta dun sa Lindt, home of chocolates. Okay? Tapos guys, sa mga ganitong sign, tignan yung mabuti ha kasi minsan nag-iiba-iba yung ganyan. So, ibig sabihin itong pang 11 o'clock, dyan tayo talaga papunta. Pero may time na baka mamaya, dyan kayo dapat pupunta pero hindi yan yung nakasulat, maliligaw kayo. Guys, nakasakay na tayo. Dito tayo sa upper deck. And tignan nyo, medyo malayo siya, but at least one train lang. Okay, so andito na nga po tayo ngayon sa Kilchberg Station. So, meron tayong lalakaring 600 meters sa punta dun sa museum. Let's go. Oh, super simple lang dito. Maglalakad-lakad lang sa mga ganito guys, as makakarating na kayo dun sa museum. Ibinalik ko na ang ating bag na malaki-laki na Gio ba to? Uniqlo? Uniqlo kasi mas madami tayong mailalagay. And safer na dito. Meaning, hindi na tayo matatakot dahil wala nang pickpockets. Pero mag-iingat pa din. Gagawin natin, di ba? At least, tingnan nyo, Lindt, home of chocolates. May mga sign naman, di kayo maliligaw. Guys, so if ever po, kung gusto nyo pong bumili ng ticket na walk-in, ang presyo niya is 17 Swiss francs. Then may availability. So 12:30 na yung next. Guys, dito na muna tayo sa labas kasi naalala ko 12:30 nga pala yung time slot na nakaschedule sa atin dyan sa loob. So time entry kasi siya. Sikat kasi itong Lindt Home of Chocolates Museum na to. So dapat sundin yung oras. If ever po, kung gusto nyo bumili ng tickets dito, yung link ilalagay ko sa ibaba, okay? Para easy access na lang. And ito po yung itsura niya. 4 stations away lang siya from Zurich HB, kaya super dali lang puntahan. Really guys, yung museum na to ay bagong-bago pa lang po. Kasi po ito po ay nag-open on 2020. Kasi ang mga nababasa natin online at mga napapanood nating TikTok, sinasabi nilang ganon na yung chocolate daw na pwedeng kainin sa loob is 4 to 8 pieces. Sabi nilang ganon. Pero tinanong ko dun sa mismong cashier, sa mismong parang receptionist dito or lobby or ganyan, ang sinabi ganon, you can eat as much as you want. So, yun. Kakain tayo ng chocolate dito. So guys, sinignan natin kung magkano yung mga presyo nito. So, yung cappuccino nila is 4.80 Swiss francs. And ito namang chocosino, parang chocolate yan, something 7 Swiss francs naman. So, binibigyan ko lang kayo ng idea para just in case tulad nyo ako na merong waiting time pa bago pumasok. Pwede kayong tumambay dito, pwede kayong uminom ganyan dito sa cafe. But, ang mas mai-advise ko sa inyo, ewan ko pero parang wag na kayo munang kumain. I think kasi unlimited chocolate dun sa loob. Mauumay kayo agad. Aside
Aside from dun sa cafe, pwede din po tayo munang mag-ikot-ikot or tumambay dito sa shop nila. Ngayon, let's go. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyo mabili at kung magkano. Wow. Hello, sir. Oh, hello. Thank you. Thanks to you. Thank you. Thank you. Ayan, may pa-free sila dito. Guys, look. Oh my God, nagdingning yung mata ko dito. Pistachio. Bumili tayo mamaya nito. Wala talaga akong balak bumili. Pero kasi pistachio yan. Oh my God. Oh my God. Heaven. Lahat pistachio. Magkano? Yung ganitong parang maliit guys is 2.50 francs. Tapos ito naman, bar, 4.30 Swiss francs. Tapos ito, 25.95. Wala bang maliit? Ang laki. Tapos grabe, may Dubai style. Chocolate. 4.95. Oh my God. Sige guys, bumili tayo nito. At bumili tayo nito. Guys, meron din sila mga set dito. So itong parang halo-halo set, 89.95 Swiss francs. Tapos ito, lahat ng Dubai chocolate. Ito kay... Gusto ko siyang bilhin, pero ang mahal, 119.95. Ang mahal. Ngayon guys, kinonvert ko kung ano yung conversion ngayon. 8,500 pesos. Ang mahal talaga. Yung tingi-tingi na lang bibili natin. Ito naman ganito, 34.95. And this one, 34.95 din. Parang spread. Oh, meron din silang mga ganito. 5.95 naman. Nougat. Ang galing. Meron sila dito handmade. Nice. So, 9.90 yung ganyan. Hello. Guys, isipin nyo, pwede nyo i-customize yung laman nung bibili nyo dito na chocolate. Pwedeng cheesecake yung laman. Pwedeng matcha, pwedeng, ang hirap naman ang tinuturo ko ngayon, stracciatella. Pwedeng, ang hirap ng pangalan. Ang hirap ng pangalan, shortbread, ayan. Tapos, ito, mint, Irish cream. And tignan nyo ang presyo niya, gift bag is 1 Swiss franc. And also, ang presyo, 6.50 per 100 grams. So, 8 balls yun. So, 8 piraso is 6.50. So, double the price kung 16 pieces. Diba? Sabi, ito yung binili natin before na may alak sa loob. Okay. So, ayan po. Magkano siya? 13.50 Swiss francs. Tapos ito naman yung mga spread. Pang tinatinapay. O, diba? Ay, ang ano naman ito. Parang ang sarap naman yan. Tapos, grabe. Kutsarang chocolate. 19 Swiss francs. Ang galing naman. Tapos, kapag ka isang peraso, guys, ay... ito, 0.95. Intrusive thoughts natin ay nananalo. Tinatanong niya, ay, gusto mong bilhin yan kung magkano? Isang piraso, 68. Kutsarang tsokolate, 68 pesos. Worth it ba? 68 lang naman. Tapos ito naman yung mga iba't ibang variants. Napakadami. May popcorn, may caramel, may almonds, may cookie. So, 4.95 yan. Ito naman guys, 4.80. May vanilla, may pistachio, merong, ayun na naman, mahirap na naman. Amahan din, no? Ang hirap. Tapos, and cranberry. And also, yan. Basta yan guys, 4.80. Talaga nagiging German na yung mga salita o yung mga mahihirap na bigkas eh, nabubulol na tayo bigla. So, alam nyo, dead ma sa lahat. Ito talaga ang nagpa-pukaw ng atensyon natin. Pukaw! Ang lalim naman na Tagalog. Is this worth it? Sige nga, bumili nga tayo mamaya yan. Isa nito, tapos isa nung ganito, tapos isa nito. Sige. Babalikan ka namin mamaya. So guys, may provided silang locker dito. Kasi bawal magdala ng bag sa loob. Ito yung atin. Okay? Okay guys, let's go in na. And meron ditong palibreng audio guide. Ang gawin natin, kukunin lang natin yan. And ididikit lang natin doon kung anong language yung gusto natin. Ayan. Pa-audio guide sila. Social dito.
Tignan nyo. Andito yung molder ng Toblerone. Ayun na. Tapos ito yung mga maliliit. Galing. Guys, pinakikita yung process. Tignan nyo guys, andito na ngayon tayo sa tasting. Anli yan. May white chocolate, may dark chocolate, at may milk chocolate. Ito siya guys. Ay, paano? Full pala. Ayan. White chocolate. Ang sarap, discolored. Ang sarap. Sarap! Tapos guys, ang instruction dito, yung spoon gagamitin lang ng isang beses. Kapag gusto nyo pang umulit, kumuha ulit ng bagong spoon. Okay? O dito naman tayo sa milk chocolate. Damihan na natin. Kasi sayang yung spoon eh. Grabe, isang puno. Ay, dark chocolate pala to. Dark chocolate pala yung nakain natin. Sarap! Next naman, dito naman tayo. Siyempre, sulitin natin yung entrance natin, no? Milk chocolate, guys. Ang sarap. Ito yung ingredients dito. So, ito yung dark chocolate. Sugar, cocoa butter, cocoa mass. Dito naman sa milk chocolate, sugar, milk powder, cocoa butter, and cocoa mass. Tapos dito naman sa white chocolate, sugar, milk powder, and cocoa butter. Ito yan. Mag-try pa tayo. Try pa tayo. Libre eh. Kasama yung sa biniharan. You guys, dito may process. Diba? From decorating ng almond and cooling. Ilalagay ng almonds. Ayan. Wow! Kasi ito na yung pinaka-finished product. So ito, mga chocolates. Producing chocolate by hand. Paano yan? Ganun ba? Paano? Ay! Ang galing! Gaganon mo lang yung kamay mo. Ang sarap. Iba-ibang flavor. Need mo i-discover. Ayun, discover with all your senses. Iba-ibang flavor siya. Bawat ganyan. Grabe naman, oo. Kaya naman pala unli chocolate. Guys, kayang kainan lahat. So, yung kalahati lang yung titignan natin. And guys, kailangan color green. Hintayin natin. Ayaw. Ayun. Itong nasa pinaka-far right. Parang feeling ko, kundi lime orange. Hindi ko pa naman type yung lime at orange sa chocolate. Tiga mo, sabi ko na eh, dark chocolate with orange. Ano naman? Wala. Ay! Orange din. Orange itong dalawang far right. Ito. Ito naman. Ang tagal. Yan. Parang caramel. Parang caramel yun. Ito naman tayo guys. Chocolate na may salt. This one. Ito. Tignan naman natin ito. Kapang na yung cocoa. Hindi ko na guys kaya. Para nakaubos na tayo ng kalahating bar. Ay, tapos dito meron pa picture-picture. So guys, dito sa side na to, meron picture-picture area. Libre lang yan. Sasend sa email nyo. So, gawin nyo pa din. Tapos ito na yung pinaka-final round. So, meron ditong lahat ng mga truffle. So, pwede tayong kumuha. 1 each. So, yun yung palibre. Okay? So, let's get one. Ayun guys, ito yung palibreng chocolate. I mean, kasama yun sa binayaran natin. And wala silang bag. So, need itong ibulsa. Alam nyo, grabe. Napakatamis ng bibig natin ngayon. Alam nyo yung parang feeling nyo yung chocolate nasa bibig nyo pa. Sige nyo, meron dito, scan your ticket and get your surprise. Okay, let's go!
guys. Pumila tayo ng 30 minutes or 20 minutes para dito sa libre na to. Actually, papatapos na yung mismong museum tour natin. And so far, ang masasabi ko lang ay talagang parang sulit talaga siya. If ever kung pupunta kayo dito sa Zurich, make sure na mag-drop by kayo dito. Talagang makukomplete yung experience nyo. Nung unang beses na nagpunta tayo dito before, nung January, ito talaga yung gusto ko mapuntahan. At finally, buti napuntahan natin. Okay guys, let's go na. Bili na natin ang sinabi ko sa inyo. And... oh, thank you. Yay! Yan naman tayo libre. Okay, sinasabi ko sa inyo, babalikan natin. Okay, bumili tayo nito. Mas maganda yun, nasa likod, Pinoy tayo. So, likod ang bibilihin. Tapos, bumili lang tayo ng isang ganito, 9.95 siya. Binili natin isa, 25.95. So, since di tayo bumili nito, bumili na lang tayo ng maliit na version. 3 piraso lang ang bibili natin. Puro pistachio. Ang halata na tayo ay baliw na baliw sa pistachio, no? Ayan guys, ang ating bill, 38.40. Thank you! Okay, we're done dito sa Lindt Home of Chocolates. At least nakabili tayo, may remembrance tayo guys. Yun, pupunta na tayo dun sa train station again. Then we will go sa Bern. Okay, so we're here na guys sa Zurich HB. And karamihan kasi ng mga train line dito nagmumula dahil nga center ito. So pupunta tayo sa number 17 dahil papunta siyang Bern. Yan, mag-abang tayo dito. And if ever po, kapag hindi nyo alam kung saan sasakay, yun, yung mismong signage na yan, i-check nyo dyan yung mismong train number nyo. At tapos kung anong oras siya aalis, makikita nyo dyan at kung anong gate. Like for example, ito, 15, 16, 17. Tayo, 17 tayo ngayon. Natin yung dessert natin. Nagaling doon sa museum. So, cheesecake. Kasi parang nakikrave ako kanina pa dito eh. Sure niya. Tunay na cheesecake siya. Kasi yung iba parang flavoring lang eh, pero ito parang lasang-lasa talaga. Dahil tayo nauuhaw, kumuha tayo ng water dito. O diba? Ganyan ang kinaganda dito sa Switzerland. Unlimited water. Kahit inumin mo lahat yan, eh mapupuno na yung tiyan mo ito, hindi pa ubos. Ito na nga po ang ating sasakyan. Okay guys, we're finally here sa capital city ng Switzerland, ang Bern. And actually, yung biyahe natin 1 hour and 30 minutes dahil doon sa train na sinakyan natin. Pero, meron pong mga train na mas mabilis, okay? So, check nyo na lang sa Google Maps. Pero yung sa atin kasi may mga stops like parang nagkaroon ng 6 stops in between, ganyan. So, always check Google Maps. Iba-iba kasi actually yung biyahe. And also, in between, I mean, nung kalagitnaan ng trip, merong nag-inspect ng mga tickets. And pinakita lang natin yung Swiss pass natin, di ba? Ganyan ka-honest yung mga tao dito. Yung tipong hindi na nila kinakailangan yung ibang mga station na ini-scan pa yung QR code. No need. Ito guys, welcome sa Bern, ang capital city ng Switzerland. Even though ang Zurich at ang Geneva ang mas internationally known, ito pa rin po ang pinaka-sentro nila. This city guys was founded noong 1191. Sabi, ang lamig dito kumpara sa Zurich. Tapos super dami din ng trams dito. Though buong Switzerland naman yan guys. Pero dito ko nakita yung talagang magkakasunod siya na magkakatabi. Guys, we're here sa Parliament Building dito sa Switzerland. Basically ito siya, hinahanap ko lang kung asan yung harapan. Diba guys, yung name na Bern ay pinaniniwalaang before kasi yung Duke dito ay nag-hunt ng mga animals. At yung Bern galing siya sa salita o sa pangalan na bear. And also, meron dito ang bear park. Pupuntahan natin yun mamaya. Harapan! Ang ganda! Uy! Ba? Parang ang layo na nilalakad natin. Hindi natin makita yung harapan. Ringan natin to. But basically, ito na yung pinaka-building ng parliament nila. Yung harapan lang ang gusto kong makita. Oh my God, nakikita niyo ba yung view? Yung landscape? It feels so surreal, guys. Grabe. This is Bern. Okay, so guys, nag-check tayo sa loob and nag-scan tayo doon ng QR code. Nagpa-reserve tayo ng slot para makapasok tayo. So, ang na-assign sa atin is 17:30. So, basically 5:30. And dapat around 5 o'clock nandito na tayo for security check para makapasok tayo dito. Gusto ko yung mga ganyan. And also, ano siya, time entry lang siya. So, 1 hour lang yung iaalat sa atin sa loob. After nun,
need na nating lumabas, okay? So, para po makapagpa-reserve dito is ilalagay ko yung link sa ibaba para makapagpa-reserve kayo ahead of time. Tayo kasi, hindi tayo nakapag-reserve ahead of time, but pwede naman kasing walk-in. Yun nga lang, limited yung slots, okay? Again, para mabilis na lang yung pagpasok nyo, kunyari, dadating kayo ng umaga, is pwede na agad. Yung link ilalagay ko sa ibaba, i-click nyo lang yan. All you need to do is to fill out the form, passport number nyo, ilalagay nyo lang, and libre po ito, okay? Mamaya ko papakita sa inyo yun. For now, magpunta na muna tayo doon sa Old Town. Alam nyo guys, ano observe ko dito sa Bern? Iisa lang yung color, parang ganyan lang oh. Medyo mag-green na faded. Karamihan guys, ganon. Tingnan nyo yan. Also, doon. Tapos dito pa. Diba? Nakakatuwa naman. Yung mga ganito, sa ganito murang bumili ng pasalubong sa mga sulok-sulukan. So, may nakalagay, Bern. Magkano? May price? 7.90 Swiss francs. Ang mahal. Grabe. Ayun na, may mga Bern. Maganda remembrance din yan kasi capital city eh. Oo nga pala guys, if ever kung hindi pa kayo nakaka-follow sa ating Instagram account, 45,000 subs na po tayo doon. I mean followers. So if ever, mas real time po tayo nag-a-update dyan, ganyan. Kaya feel free to do so. Real-time travel updates, doon ko na po post. So yung pinaka-Old Town. Welcome sa Old Town ng Bern. Guys, dinadaanan natin. Ito po yung Kramgasse na tinatawag. One of the main streets dito sa Bern's Old Town. Basically, mayroon siyang habang 6 kilometers sa buong Bern. Yung Kramgasse na street. Mag-iingat kayo ha. Kasi meron po mga pababang ganyan. Muntik na ako matisod. Ito pa yung mga na-appreciate ko dito sa Switzerland. Tignan nyo. Meron silang pa-only water na malamig. Malamig po yung ganyan. Diba? Ito na! The famous clock tower. So guys, ito po yung famous clock tower dito sa Bern. And itinayo siya noong early 13th century pa. At isa yan sa super tagal at super old na monument dito sa city. And actually, main gate tower siya before mag-expand po itong Bern. At alam nyo, ang kinaganda po dito sa tower na to, sa clock tower na to, is yung mechanism or yung gears na pumatakbo dyan sa loob na yan ay noong 16th century pa. Ito guys, yung makikita nyo sa ilalim ng clock tower. So meron dito mga information from past. So simula nung 1191, 1218 hanggang 1983. May info dito na yung Bern naging UNESCO World Heritage Site. Tapos noong 1848 naging Federal City siya. Yan. Dito pala sa kabilang side yung mas magandang view guys. Ayan. Alam nyo guys, ngayon lang, kasi kaka-upload lang natin ng Barcelona to Madrid na vlog natin. And gusto ko lang i-share sa inyo na nagbabasa ako ng comments talaga, nakikita nyo naman yan. Tapos nakabasa ako ng super negative na comment, like literally. Sabing gano'n na parang yung words daw natin, pwede daw bang sabihin na lang natin ng normal kaysa daw yung parang way kung paano nila sabihin dito. Pero hindi yun yung sinabi Ang sinabing gano'n na cringy daw, yung pagsasabi, ganyan. So guys, uulitin ko lang ulit, if you were guys in my shoes, malalaman nyo kung bakit ko laging sinasabi yung way ng pagsasalita dito or doon sa Spain yun, tapos yung talagang pagsasalita natin sa Filipino. Kasi hindi naman po tayo native speaker. At ang hirap big kasi ng German, ng French, yan, yung Spanish na word, medyo madali siya, at Italian, pero mahirap pa din yan. So guys, if ever po, sana, not only to me, but to other content creators as well, maging gentle kayo sa mga comments nyo. Kasi hindi naman lahat alam namin, at hindi ko din naman sinasabi sa inyo na super perfect ko sa mga pronunciation. Nahihirapan talaga ako, kaya nilalagay ko, guys, ano natin, sa mga vlogs natin, may disclaimer, hindi tayo native speaker, ganyan. Kaya yun, basa ko lang yung comment niya, kaya gusto ko lang sabihin sa inyo na kapag meron akong hirap na hirap sabihin, pero pinipilit ko, i-appreciate na lang guys natin yun na nag-e-effort, okay? So, yun lang. Binlock ko yung nag-comment na yun. So, sinabi ko naman na yun sa mga previous vlogs, basta negative comments, basta hindi constructive or hindi in a good way sinasabi, alam nyo na yan guys.
para lang sa peace of mind nating lahat, di ba? Ngayon na lang uli ako nakabasa ng ganun eh. Kaya sinasabi ko lang sa inyo. Kaya meron tayong community guidelines sa comment section. Yo guys, super deserve nitong burn na madeklara na UNESCO World Heritage Site noong 1983. No? Ganda talaga niya. If ever, guys, huwag niyong hayaan na hindi kayo mapunta dito, lalo na kung pupunta kayo Switzerland. Super bilis lang niyang puntahan from Zurich. Ang ganda. Like, isa to sa mga pinaka-nagagandahan kong lugar na napuntahan. Kung mahilig kayo sa parang mga building lang, yung tipong building watch, di ba meron mga people watch ganyan, ma-appreciate nyo to. Tapos dito sa hilera na to, wala kayong makikitang parang yung kalye, ganyan. Ang makikita nilang yung mga ganito, yung mga passage na ganito. So dito tayo dadaan, papunta doon sa cathedral. And guys, welcome sa Bern Cathedral! Grabe ang taas. Wow! Let's go in. So we're done doon sa loob. Hindi tayo nakapagsalita kasi super tahimik and to respect others din. And also, sa loob po guys ay iba yung feeling. Kakaiba kasi itsura, di ba? At napakaganda talaga and napaka-ingrande kasi gusto ko lang i-share sa inyo na alam nyo ba itong Bern Cathedral, ito po yung largest na church sa buong Switzerland. And also, ito po, itinayo po ito noong 1421 at it took years para mabuo siya. Hindi siya ganoon kabilis gawin. Tapos yung tower niya, itong tower na to, may 100 meters na taas yan. At yan po ang largest tower sa buong Switzerland. At guys, yung bell niya na nandyan, wait, ang dilim. So, yun po ang pinaka-powerful sa buong country kasi meron po itong bigat na 10 tons. So, ang daming hina-hold nito sa Switzerland. Siya yung largest, siya yung may tallest, at siya yung pinaka-may most powerful na bell. Okay, so now guys, nakapasok na ngayon tayo dito sa Parliament Building of Switzerland. And hindi ko alam kung makakapagsalita tayo sa loob. Pero one thing is for sure, i-explain ko lahat paglabas yung experience natin dito. Okay, so we're done inside dun sa loob ng Parliament. And guys, may session na nangyayari dun sa loob. At first time nating nakapanood nun in person. Even sa Philippines, hindi tayo nakakapanood nun. Sa Senate, ganyan. And also, gusto ko lang sabihin sa inyo na grabe. Grabe yung mga politicians. Yung ang tamang term sa kanila dito. Na talagang nagkatrabaho lahat ang mga politicians dito. Though, hindi ko naman i-invalidate yung mga politicians sa Pilipinas. Pero dito, talagang makikita mong work ng work. Tapos doon sa loob ng mismong workroom or session room is talagang mga nagla-laptop lahat. Ganyan. Yung talagang parang focus na ganyan. Walang drama, walang mga speech na parang nagpapatamaan, ganyan. Kasi diba, aminin nyo, sa atin sa Pilipinas, meron mga, kung hindi nagsisitahan, yung mga politicians is nagpapatamaan, ganyan. Dito talagang work is work talaga, ganyan. Yun nga lang, hindi natin tinapos na talagang todo-todo yung 1 hour natin sa loob para ma-explore pa natin itong Bern. And aside from that, guys, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kasi German yung nasa loob. So, inobserbahan lang natin and maganda siya. So, basically, dun lang tayo sa balcony, nakastay. So, yung mga pictures, ipa-plug ko dito sa screen para naman makita nyo kung, ma-visualize rather, kung paano yung kaganapan doon sa loob. Ang ganda. So, meron kasing dome tong mismong Parliament Building. So, sa baba ng dome na yun, doon nakalocate yung parang session room or session hall nila. And super okay. Tapos may babae na pinaka-leader na nandun. Though hindi ko kasi siya kilala. Pero siya yung parang nagpe-preside, ganyan. Tapos super ayos talaga. Like, parang feeling ko gumagawa sila ng batas, ganyan. Kasi talagang parang focus sila. Merong mga decision making na ginagawa, ganon. And also, bawal mag-video and bawal mag-photo sa loob.
kaya hindi tayo nakapag-video. Pero magandang experience yon. At least nakikita nyo kung paano nag-work yung mga officials or mga politicians sa most expensive country in the world. Tapos matuturing nating safest country in the world din. Naman natin ngayon yung last sa itinerary natin dito sa Bern, which is yung Bear Park. So, from here sa Parliament Building, sasakay tayo sa bus number 10. Ayan, dyan na makikita kung gano'n pa katagal yung iintayin. Then, let's go! Okay, so we're walking na guys towards dun sa Bear Park. And grabe dito sa area na to. Alam nyo guys, dito, saan ba ako nakaamoy pa? I forgot kung saan na, pero dun sa isang trip natin dito sa Europe, dito ang lakas guys sa amoy ng marijuana dito. Like, amoy na amoy ko siya. Alam nyo yun? Lalo na siguro paglipat natin na Amsterdam. Ganon. So baka tanungin nyo kung ba't alam natin ha. Kasi guys, talamak yon sa Bangkok, Thailand. Kapag ka nagpunta kayo sa Bangkok or kung nakapunta na kayo, I know and I'm sure na alam nyo din yon. Kailangan makakita tayo dito ng bear para sulit ang punta natin. Grabe, tignan nyo itong nadaanan natin, no? Oh my God, ang ganda. Guys, pakita ko na muna sa inyo itong R River. Diba? Alam nyo, ito, sikat po itong R River. Dito nagsiswimming yung mga locals, lalo na kapag ka summer. So, maglalagay ako ng picture dito sa screen. Twink! Twink! Ayan. So, guys, dyan, minsan, meron silang dalang salbabida. Nagsiswimming sila dyan para malamigan, ganun. And, normal sa kanila yun, lalo na sa mga lokal dito. Yun nga lang, ngayon kasi, yung pagpunta natin, medyo gloomy. I mean, gloomy talaga. So, welcome, guys, sa Bear Park. Wait, asan yung bear? May nakikita ba kayo? Ala, ako nakikita. Tignan nyo. Barfin. Finn the bear. Finn the bear born on the 5th of January 2006 in Helsinki Zoo in Finland. Is a real daredevil. He loves water. Where are you? Asan ka? Oh my God. Ala, ako nakikita. Ba't gano'n? Naman siya naman si Ursina the bear. Barin Ursina. So, 2009, Bear Park, daughter ni Finn and Bjork. Pinanganak naman siya. Her sister Berna lives in the zoo park in Dobrich, Bulgaria. Ito guys, yung isa. Medyo malabo kapag ka-zoom ko eh. Wait. Iaano ko sa camera na lang sa cellphone. Tapos ipa-plug ko na lang dito. Grabe, wala naman ako nakikita guys dito sa side na to na bear. Yung isang bear lang. But at least, nakakita tayo ng bear before we leave Bern. Okay, so we're guys here sa Bear Park. And tulad ng sinabi ko sa inyo ng mga unang part, ang bear po ay symbol siya ng Bern. And also, dito kasi, merong mga bawat lugar, may mga flags. And yung flag ng Bern ay merong bear. Ilalagay ko dito, yung itsura. And this area, dito sa Bern, dinededicate sa mga bears. Parang tongue twister yung sinabi ko lang na, pero yun. Okay, so yun lang guys. Magpaalam pa tayo dito sa bear na to. Goodbye, Bear Park! Pumunta na tayo sa Bern Station para makauwi na tayo sa Zurich. Itong Bern, kayang-kaya nyo itong i-day trip. Half-day trip nga, kayang-kaya to. Saan tayo sasakay? Sa bus number 12. Then, yung bus number 12 na yan, dadalhin na tayo yan sa Bern Station. Here na ulit sa Bern Station. And sasakay tayo papuntang St. Gallen. Platform 8. Kasi may stop yun sa Zurich HB. Dito nyo makikita kung saan yung may mga stop. Nakalagay doon, Zurich HB. Wait, lumabo. Okay guys, we're here na ngayon sa Zurich HB. And actually, ginabi na po tayo, opo. Kasi matagal ang biyahe from Bern. So, sasakay na tayo ngayon ng train going sa Wallisellen. So, S14. Actually, ibang train na line na naman yung sasakyan natin ngayon. But again, mag-check kayo sa Google Maps kung paano at kung saan. Honest, dapat iikutin pa natin yung mismo Zurich City Center, yung Old Town. Kaya lang guys, nahihilo ako. Nahihilo ako like literally. Sabi ko ganyan, okay, we need to end this night na muna at kumain. And dapat kakain tayo sa restaurant sa labas. Kaya lang grabe naman po, opo, talaga mga 20 Swiss francs, ganun yung mga pagkain ng mga nakikita ko. So ngayon bumili tayo ng iinit sa microwave kasi yun yung mas mura. So nakakita po ng less than 6 francs lang, dalawa guys, dalawa spaghetti tapos nasi goreng. Ito siya guys, so mamaya ipapakita ko na lang sa inyo. Medyo tagtipid na muna tayo ngayon at napakatagal na natin dito sa Europa. Ayan na, next naman na yung ating sasakyan. Yung takeaway natin sa first full day experience natin dito sa Switzerland na sumasakay sa mga train. Madali lang naman pala siya. Nung una parang medyo nataranta ako nung
nung unang punta natin dito sa Switzerland, yung kasama natin, mga kasama natin sa SFB. Siguro dahil hindi tayo nag-research pa that time ng super deeply dahil umaasa tayo sa travel and tours at saka sa group package. Pero ngayon, na DIY naman natin, okay naman pala siya. Yun nga lang, again, iba-iba yung mga lumalabas dito na train, iba doon, may time na iba na naman dito at iba doon, ganyan. Kaya always be mindful and alert. Okay, so babalik na tayo sa ating hotel. Tignan niya, may nilalakad natin. Ang dilim-dilim. Kahit na ganun, parang meron tayong lakas ng loob dahil nasa Switzerland naman tayo. So ito guys, ang ating dinner. So spaghetti and also nasi goreng. Grabe, dala-dalawa. Pero guys, kasi di kasi tayo kumain, diba? Nakita nyo naman, ang kinain lang natin is yung nung morning. So ito yung second meal lang natin. And also, alam nyo ba na ito, wala pa pong 6 Swiss francs yung dalawa na to. O diba, ang tipid kumpara dun sa mga 20 Swiss francs na mga nabibili. Okay na to. Okay guys, today is another day and hindi pa natin tinapos yung vlog natin, ano. So ngayon, ang i-explore naman natin ay ang Zurich, ang largest city dito sa Switzerland. And actually, napuntahan na natin siya before, kaya ngayon gagawa tayo ng mas updated part at may pupuntahan tayo ngayon na kung saan ay nag-aral doon ang sikat na scientist na si Albert Einstein, tapos yung mga gamit niya nandun pa. Let's go! So guys, andito na ngayon tayo sa train station natin, which is dito sa Wallis Station. Nang tingnan kung magkano kapag kunyari hindi tayo magsi-Swiss pass. Kung magkano isa. Tingnan nyo guys, kung magkano isang sakay pag walang Swiss pass. 3.50. Diba? Ang mahal. Guys, ayan na yung restaurant natin ngayon. So, ito ang in-order natin. Tantan may noodle soup, 16.90 Swiss francs siya. Kasi miss ko na talaga yung noodles at gusto ko na ng ramen. Kaya ito na, kumain na tayo. Let's go! Ito guys! Tapos na tayo and alam nyo yung kinain natin normal lang. Hindi siya ganun kasarap. Parang normal lang na noodles, ganun. Hindi siya ganun maalat, pero medyo lasang peanutty. The view guys, we're here sa bridge. Naglalakad tayo papunta dun sa Polyban area. Dun sa side na yun. Puntahan natin yan mamaya. Dito tayo guys sasakay sa Polyban. Polyban de Guzman? Wow, corny. Oh, so you need to buy a ticket guys if ever, okay? Yan. Ito guys yung makikita nyo sa taas kapag sumakay kayo dun sa Polyban. So ito yung ETH Zurich. So ibig sabihin niya is Swiss Federal Institute of Technology. Yung maaaring hindi ito common at hindi ito pinupuntahan dito talaga sa Zurich. Pero alam nyo ba, may special thing kung bakit siya pinupuntahan naman ng mga ilang turista? Dahil po nagturo at nag-aral dito si Albert Einstein. Tapos guys, sa super ganda nito, nag-produce lang naman ito ng 20 na Nobel Prize winner. So pumasok tayo dyan sa pinaka main building and tinitignan ko dito yung instruction kung paano pumunta dun sa locker ni Einstein. Ito guys, ang itsura. This is the main hall. Tapos sa left side, locate natin yung F floor. So basically dito, Einstein, ayan o. Okay, sige. Ngayon tayo guys ngayon sa F floor. So locate naman natin dito. So, saan ba dito ngayon? Sa F floor. Ang cool. Ganito yung itsura ng school nila. Tapos ito yung canteen. Ayan dito. Ayan na. Oh my god. Ito na. Guys, ayan yung locker ni Einstein. F40. May picture siya dyan. Wow. So, ayun guys, yung pictures. Look. Parang may lamp. Oh. Uy, tapos yung ano niya, oh, mga libro. This one, oh. And meron din dyan. Hindi ko maintindihan yung nakasulat.
Dumadaan tayo ngayon sa Lovelock Bridge. If ever, pwede kayo magbaon ng padlock tapos ilagay nyo na lang dito sa Zurich. Kasi may mga bilihan dito pero mahal kasi yon. So hindi na natin ginawa. But if ever, guys, naglalakad-lakad tayo dito sa Old City, sa pinakagitna dito sa Zurich. So ang other name niya is Altstadt. So ngayon, pupuntahan lang natin yung mga church na napuntahan natin before. Nag-chill trip lang tayo ngayon kasi half day lang natin iikutin to because later bago tayong uuwi dahil we need to rest. Ito muna yung rest natin for our 1-month trip dito sa Europe. Bali, uuwi na muna tayo pamaya-maya. Okay, so guys, andito na ngayon tayo sa Lindenhof dito sa Zurich. Actually, it's a hilltop park. Ayan. So, nakaupo tayo ngayon kasi natagod tayo sa pag-akyat dito. Opo, talagang for the akyat talaga. Pero ito naman yung makikita nyo view dito. Actually, fall kaya ganyan ang itsura niya. Pero ang ganda, no? And alam nyo, ngayon ko lang na-realize, ito yung first fall natin na experience. Kasi never natin na-experience yung parang nagaganito, nagtatransform, yung talagang maaabutan natin. Kasi parang pagkaganitong petsa kasi parang nasa Thailand tayo, Vietnam, ganyan. Yung mga tipong bansa na walang fall. Pero now, we're here. Actually, yung Lindenhof, ang ibig sabihin nun is Lime Tree Courtyard. Nakita nyo? Takot ako ng slide. Ngayon guys, in front of us ang St. Peter Church. Kaya lang temporary close siya, kaya hindi tayo makakalapit at makakapasok. Pero yan po yung sinabi ko sa inyo before, na may largest clock face in Europe. Hindi pa natin napupuntahan tong gilid. Ayan o, sarado siya. Hindi tuloy tayo makapasok. Guys, oh my God! Meron tayong nakitang on! Alam nyo ba na yung on dito gawa? Like this one, yung on cloud na shoes. Tara, check natin kung magkano. Nung punta natin dito, hindi tayo nakakita ng shop na yan. Finally, on sa Switzerland. It's closed. Kung kailan tayo nakakita, sarado. Ba't naman sarado? Ay, temporarily closed nakalagay. Pero bakit merong mga tao naman sa loob? Baka saglit lang. Tignan nyo kung i-research nyo online guys. Dito lang may on store. Ito lang part na to. Yung iba-iba ng klaseng mga on. Lakad-lakad lang tayo guys. And tignan nyo nasa background natin. Ayan po ulit yung Opera House. And before nakapaglakad din tayo dito sa area na to. But no, we're back here again. And also guys, fun fact about this one. Nakikita nyo yung dalawang watawat na yan. Actually, yung watawat na isa na yun yung sikat, which is, yan yung flag ng Switzerland. But yung isa, yung color blue na may hati na white, ito naman guys is flag ng Zurich. Kasi bawat area dito sa Switzerland ay merong flag. Yung sariling area, kunyari, Zurich, Bern, Interlaken, ganyan. Sa susunod, pakita ko sa inyo iba. Yung sa Bern, pinakita ko sa inyo may bear. Dito sa Zurich naman yan. Quick moment lang tayo dito guys. Kasi we will go back na to our hotel. But before that, dadaan na muna tayo sa Migros. Okay? Bibili tayo ng pagkain sa Migros kasi may malaking Migros doon sa tabi ng hotel natin. Okay guys, so we're back na dito ngayon sa ating hotel. And before we end this vlog, is gusto ko syempre sa inyong sabihin yung thoughts natin kung pagkukumparahin natin yung Bern and also Zurich. So yung Zurich po, siya po yung largest city dito sa Switzerland. But yung Bern naman, siya naman po ang capital city, okay? Pero alam naman natin na mas internationally known ang Zurich at kukunti lang gaano ang mga nagpupuntang turista sa Bern, okay? So kung ako po ang tatanungin, parang ang masasabi ko
is maganda ang Bern. Mas nagagandahan ko siya kumpara sa Zurich. Though maganda yung Zurich, magkaiba yung ganda niya. Pero kasi parang mas type ko yung urban planning doon sa Bern. And also, mas nagustuhan ko yung mga buildings din doon. Aside from that is siguro, na-appreciate ko din to. Meron din naman dong mga parang clock tower, ganyan. Dito, meron din ditong clock tower. Meron din ditong church. Meron din dong church, ganyan. At nagustuhan ko, sila parehas naman sa ganyan. Pero guys, if ever, location-wise, mas maganda tong Zurich. So, kumbaga, dito talaga yung pinakasentro. Madaming mga train na from here, going to St. Gallen, Interlaken, Lucerne, lahat ng yan. Merong mga area. Pero kapag kunyari kasi sa Bern, is parang meron ka pang lilipat-lipatan, ganyan. So, ang thoughts ko lang naman, okay siya guys, parehas. Pero siguro kapag ka personal opinion, kung maglilibot ng libutang level, parang mas gusto ko tong Zurich. Pero kung yung mismong city, yung pag-uusapan, parang mas nagustuhan ko yung Bern. Nagustuhan ko siya kahit hindi ganoon ka daming mga shops, kahit hindi ganoon ka daming mga luxury brands na, yung parang makikita lang natin na meron dito mga ganitong shopping brands, ganyan, kahit di naman tayo bibili. Gusto ko pa rin yung Bern, okay? Pero gusto ko din yung Zurich. Pero guys, iba kasi yung ganda din ng Bern. So basically, parang nagustuhan ko din yung Bern. So if ever kayo na lang bahala, kayo na lang magpunta dito at kayo na lang mag-check. Kasi depende naman yan sa inyo. Iba-iba din naman tayo ng preferences, okay? So yun, and also first time nating mapuntahan yung Lindt Home of Chocolates. And yung Home of Chocolates na yun, yung parang pinaka-museum na yun, isa sa parang gusto ko talagang puntahan noong unang punta po natin dito. And finally, napuntahan na natin siya. Magandang experience. And super lapit lang din niya dito sa Zurich. Medyo labas lang siya ng part. Pero at least may train directly going there at konting lakad lang naman na ganyan. So yun lang guys. Parang siguro kung pabobotohin nyo ako, mas boto ako sa Bern at mas nagustuhan ko din yung mismong Parliament Building part. Tapos yung nakita natin yung session, ganyan. So yun guys, abangan nyo pa po ang mga susunod nating vlog. If ever kung hindi pa kayo nakaka-follow, feel free to follow sa ating social media accounts na ibang platform naman para lagi kayo updated sa mga travel ganaps natin. Again, this is Ivan Digusan po. At abangan nyo pa po ang mga susunod nating vlog dito sa Europe. So, yun lang. Thanks!